Gabi ng Miyerkules nang mapansin ni Enrico ang mga kabataang nagrarambulan sa gilid ng kalsada sa kalagitnaan ng pagmamaneho ng truck na sinasakyan niya. Hindi alintana ni Enrico ang pagod na nararamdaman at ang pwedeng panganib na idulot kung sakaling makialam siya sa mga ito. Ipinarada niya muna ang minamanehong truck sa tabi ng daan at saka lumapit sa mga nagkakagulong mga kabataan na tansya niya ay nasa 15 pataas sa mga edad. Habang palapit sa mga ito, bigla siyang natigilan na maglabas ng isang kutsilyo ang isa sa kanila. Pagkatapos itinutok yun sa kalaban. Nahintakutan naman ang kalaban nito na nang magsalita na hinuhaan niya ng miyembro pala ng LGBTQ ang pinupuntirya ng mga ito dahil sa ayos at malamyang galaw. Namagitan na rin siya sa mga ito para hindi na lumala ang gulo. Pero tila walang naririnig ang lalaking may hawak ng kutsilyo. Tila nasa ilalim ito ng impluwensya ng ipinagbabawal na gamot dahil namumula ang mga mata nito. Mariing napalunok na lamang si Enrico at pilit nilakasan ang loob habang nakataas ang dalawang kamay. Nang sumugod sa kanya ang lalaki may hawak ng kutsilyo, mabilis naman niyang nailaga ng mga pag-atake nito. Umanap lang siya ng buwelo para maagaw ang kutsilyo nito at nagawa pang patumbahin. Nang akmang babangon ito, tinadyakan pa niya sa sikmura hanggang tuluyan nang hindi makatayo. Lumapit naman sa kanyang direksyon ang dalawang kasama ng lalaking napatumba niya. Inihanda muli ni Enrico ang kanyang sarili sa pagharap sa mga ito. Nang sabay na sumugod ang mga ito, mabilis niyang naiwasan ang mga pagsugod nila. Pabilis naman niyang natalo ang mga ito at nagawa pa niyang agawin ang mga sandata. Bumangon pa ang mga ito at saka tumakbo palayo. Napalingon siyang bigla nang marinig ang isang ungol na tila nasasaktan. Nang lingunin niya ang lalaki kanina, ay nagulat siya dahil nakahiga ito sa semento habang sapu ang tagiliran na inaagusan ng sariwang dugo. Agad niya itong dinaluhan. May sugat ka. Dadalhin na kita sa ospital. Kumapit ka sa akin. Wala to, kuya. Dapis lang naman eh. Ang mabuti pa umalis ka na. Baka madamay ka pa. Babalik ka mga yun. Tiyak na mas marami na sila. Sino ba mga yun? Ano ba ang atraso mo sa kanila? Kilalang siga ang mga yun sa lugar na ito eh. Meron silang gang na kinatatakutan ng mga taga rito. At kahit mga dayo. Kumapit ka lang. Nandun ang truck ko. Dadalhin pa rin kita sa ospital at pwede mo silang sampahan ng reklamo. May pakiba mga pulis sa isang puritang katulad ko? Walay, di ba? Kaya tumakas ka na. Kung hindi nila ako matitegi ngayong gabi, ikaw pagbubutulan nila ng galit. Huwag mo akong intindihin. Kaya ko ang sarili ko. Tsaka iiwan naman kita sa ospital eh. Siguro naman, pwede mo nang tawagan ng mga kamag-anak mo. Walay ako mga kamag-anak ni. Pwede mo naman akong iwan lang sa tabi ng daan. Ako nang bahala sa sarili ko. Ha? Hindi maaari, no? Mula nung tulungan kita, naging kargo na kita. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, sa ospital kita dadalhin. Hindi ka lang pala pakialamero. Makulit ka rin pala. Ako na nga nagmamalasakit sa iyo eh. Bakit parang pakiramdam ko meron kang tinatago? Kaya ayaw mong magpadala sa akin sa ospital. Ayaw mo rin ba sa estasyon ng mga pulis tumuloy? Ay, wag na. Sa ospital na lang. Kasi kumikirot pala talagang sugat ko eh. Grabe na. Baka yung katigasan pa ng ulo ang papatay sa'yo. Wag ka nang manermon, pwede? Bago pa sila makaalis sa lugar na yun, nakita pa nilang dalawa ang pagbalik ng grupo. Gaya ng sinabi ni Danilo, mas marami sila ngayon. May dala rin sila ng iba't ibang sandata. Ang iba nga sa kanila, may dala pang mga tubo. Hinarangan pa ng mga ito ang truck, kaya naman hindi makapagmaniobra si Enrico paalis sa lugar. Lumapit pa ang isa sa kanila at
pilit binubuksan ang pinto sa tabi niya. Napatili naman si Danilo nang bumukas ang pinto at undayan ang saksak ang lalaking kasama niya sa may binti. Sinipa naman ito ni Enrico at bumalandra sa kalsada. Agad niyang isinara ang pinto ng truck at saka parang kadang pinasibad ng truck palayo sa lugar na yun. Tila mga langgam naman na nagpulasa ng mga kalalakihan para tumabi. Kahit kumikirot ang sugat, hindi yun inilintana ni Enrico. Malayo-layo na rin ang natatakbo nila, pero wala pa rin siyang natatanaw na ospital. Nang makita ang sugat sa binti, itinabi niya muna ang truck. Kinuha niya ang panyo sa bulsa ng pantalon at saka tinalian ang sugat. Napasulya pa siya sa kasama na bakas pa rin ng takot sa mukha. Dating barangay tanod si Enrico bago siya naging driver ng truck. Likas na sa kanya ang pagiging matulungin sa kapwa. Kaya nang makita niya kanina na may nangangailangan ng tulong, hindi niya matiis na hindi mangialam. Umalis lamang siya sa pagiging tanod nang magkaroon ng kaalitan na kasamahan sa trabaho. Malapit na lang ang bahay ko dito. Mabuti pa dun muna tayo tumuloy. May mga gamot naman ako dun eh. Nakalimutan ko palang banggitin na malayo ang ospital dito sa amin. O sige, ituro mo lang kung saan banda ang bahay mo. Pasensya ka na talaga ha. Pati ikaw nadamay sa problema ko. Pero nagpapasalamat naman ako sa iyo ng bongga kasi iniligtas mo ang buhay ko. Wala pang gumagawa nun sa akin eh. Wala yun. Kahit sino naman ang malagay sa sitwasyon mo tutulungan ko. Teka, malayo pa ba ang bahay mo? Yung malaking puno sa tabing daan sa kanan, sa unahan ng konti. Doon mo lang iparada tong truck mo. Walang imik na sumunod si Enrico. Nang maiparada ang truck sa tabi, nagpatiuna nang bumaba si Danilo. Habang sapo pa rin ang tagiliran nito. Kinuha lamang ni Enrico ang susi at saka bumaba na rin. Sumunod na siya sa kasama na nagpatiuna na sa paglalakad. Napansin niya na makipot ang daan na kanilang dinaraanan at magkakalayo ang mga bahay. Dahil maliwalag naman ang buwan, naaaninag naman nila ang paligid. Isang katamtamang laki ng bahay ang kanilang pinasok. Dati itong bahay ng namayapa akong lolo. Walang nakakaalam dito kaya hindi nila tayo matutuntun. Wala bang taong nakatira dito? Wala. Pero meron nagpupunta rito para maglinis. Maupo ka muna dyan. Kukunin ko lang yung gamot. Nasan nga pala mga magulang mo? Bakit hinahayaan kanilang masangkot sa mga taong yun? Huwag ka na maraming tanong. Buti na yung wala kang alam tungkol sa akin. Ito yung gamot. Kaya mo naman sigurong gamutin ang sugat mo. Oo naman. Gamutin mo na rin ang sugat mo. Baka ma-impeksyon pa yan. Ako nang bahala sa sugat ko. Sa kwarto ko lang gagamutin. Siya nga pala. Dito ko na magpalipas ng umaga. Kahit dun man lang makabawi ako. Munti ko na makalimutan. Ako nga pala si Danilo. Pero Danny na lang. Ikaw? Ako naman si Enrico. Salamat ulit Enrico. Maiwan na muna kita ha. Gusto sanang makipagkamay ni Danilo sa lalaki, pero nag-alangan siya. Mukha kasi itong suplado. Noon lang din niya naisip na nagpatuloy siya ng estranghero sa bahay niya. Kahit tinulungan pa siya nito, hindi pa rin niya lubusan na kilala ang lalaki. Nagpaalam siya na papasok na sa kwarto niya. Kinuha na niya ang maliit na kahon ng sapatos kung saan nakalagay ang mga panlinis ng sugat. Habang nasa loob ng kwarto, hindi niya maiwasan na mag-alala sa kinasangkutang gulo. Ngayon sana ang uwi niya sa probinsya para dalawin ang mga kamag-anak niya. Hindi rin niya malaman kung nasaan ang cellphone niya. Tiyak na kanina pa siya tinatawagan ng mga ito. Dahil sa pagod at antok, hindi na namalaya ni Danilo na makakatulog siya. Kinabukasan, tilaok ng manok ang nagpagising kay Danilo.
Nang maalala ang nangyari ng nagdaang gabi, bigla siyang napabalikwas ng gising. Agad siyang lumabas ng kwarto at nakita niyang mahimbing pa rin ang tulog ni Enrico sa may sofa. Pumunta na lamang siya sa kusina para magsalang ng tubig. Habang hinihintay ngang kumulo ang tubig, nakatingin lamang siya sa kawalan. Madilim pa rin ang mga sandaling yun dahil alas 5 pa lamang ng umaga. Ilang sandali pa, nagising na rin si Enrico. Nagpaalam ito na titignan lang ang truck nito. Pasipul-sipul pa siya habang patungo sa pinagparadahan ng truck nito. Nakasunod naman ang tingin sa kanya si Danilo. Nang matiyak na ayos lamang ang truck niya, bumalik na rin siya sa bahay ni Danilo. Inalok pa siya nitong magkape habang naghahanda ng almusal nila. Mabuti na lamang may natira pang itlog at tuyo sa kabinet. Nang may luto yun, akma na sanang tatawagin ni Danilo ang kasama nang matigilan. Bigla kasing nalaglag sa bulsa ng suot niya ang isang pulang tela. Mababaw lamang kasi ang bulsang kinalalagyan nito. Napatingin naman dito si Enrico. Napakulot ang noon niya nang makita ang bagay na yon. Bakit kami ganyan? Anting-anting ba yan? Anting-anting nga ito. May alam ka rin pala sa mga ganito? Bigay lang sa akin to eh. Ay, nakalimutan kong itanong. Kumusta na ang sugat mo? Ayos na. Gas-gas lang naman to. Yung sugat mo? Sabi ko naman sa'yo malayo to sa bituka eh. Pwede na nga ulit akong rumampa eh. Meron sana akong gustong itanong eh. Tungkol sa anting-anting mo. Sino nagbigay sa'yo? Ha? Bakit pa interesado ka sa tangan kong anting-anting? Naniniwala kasi ako sa mga anting-anting at sa taglay nitong kapangyarihan. Laking probinsya kasi ako eh. Ganun ba? Ang totoo niyan, galing ito sa lolo ko na isa ring albularyo nung araw. Tanging ito lamang pinamana niya sa akin. Sayang nga lang eh, hindi ko na ipagtapat sa kanya na ang paborito niyang apo, isa palang binabae. Sa totoo lang, nakakatuwa ka magsalita. Talaga bang wala nang pag-asa na maging lalaki ka? Tignan mo nga ako, meron ba namang lalaki na naka-pink na headband at pink din ang damit? Oo nga, wala na nga sigurong pag-asa na maging lalaki ka. Kailangan ko na rin palang umalis kaagad. Tiyak na mananagot ako sa amo ko nito. Kasi hindi ko pa na-i-deliver yung mga furniture sa kliyente namin. Tatawagan ko lang muna si boss ha. Baka mahirapan kang kontakin ng boss mo. Mahina ang signal dito eh. Madalas nga wala talagang signal. Magtitinda ako mamaya sa palengke. Sumama ka na lang sa akin kung gusto mo. Baka dun makasagap ka ng signal. Sige. Kailangan ko rin talagang makatawag ngayon sa amo ko para maipaliwanag ang nangyari. Baka kasi mawalan ako ng trabaho eh. Naiintindihan ko. Mabuti pa kumain na tayo para makalakad na rin kagad tayo. Nakitulog na nga ako. Nakikain pa ako. Nakakahiya naman sa'yo. Naku, maliit na bagay lang to kumpara sa ginawa mong tulong sa akin. Sige na, kumain na tayo. Nang matapos sila sa pagkain, kahit makirot pa ang sugat, pinilit na rin ni Danilo ang sarili para makapagtinda ng gulay sa palengke. Kailangan niya pang magtungo muna sa pamilihang bayan para kumuha ng mga ititindang gulay sa araw na yon. Bago sila umalis, muling tinignan ni Enrico ang truck niya. Pero ganun na lamang ang gulat niya nang makitang parehong flat ang gulong sa unahan. May malaking hiwa pareho ang mga ito. Dismayado naman siya dahil sa nangyari. Lalo tuloy siyang kinabahan na baka yun na ang huling biyahe niya sa trabaho. Kahit naaawa sa kanya si Danilo, wala naman itong magawa sa nangyari sa truck niya. Pagdating sa pamilihang bayan, agad namang nakontak ni Enrico ang amo. Ngunit matinding sermon ang inabot niya rito. Humingi naman siya ng dispensa sa nangyari. Mabuti na lamang, binigyan pa siya ng pangalawang pagkakataon na. Basta kailangan daw niyang madala ang karga ng truck sa kanilang kliyente.
Dahil sa naging problema ni Enrico, hindi agad siya nakaalis sa lugar na yon hanggang abuti na naman siya ng dapit hapon. Pagka-uwi sa bahay ni Enrico, noon niya naramdaman ang pananakit ng ulo sa kinasangkutang gulo. Nag-aalala naman siyang nilapitan ng lalaki. Ayos ka lang ba? Para ka kasing namumutla dyan eh. Huwag mong sabing mahihimatay ka. Masakit yung ulo ko. Para akong nasusuka na. Pakiramdam ko kasi hinahaluka yung tiyan ko. May gamot ka ba dyan? Meron ako rito. Teka, tingin ko sa'yo para kang nausog. May kinausap ka ba kanina? Oo eh. Kanina kasi may lumapit sa akin na matandang kuba. Kanina habang kausap ko siya, parang may kakaiba nga sa kanya. Sino masyonda? Nakilala mo ba kung sino siya? Ang lugar naming ito, hindi katulad sa ibang bayan na napuntahan mo na. Hindi. Pero kilala mo daw siya. Sa'yo daw siya kumukuha ng mga paninda. Meron pa nga siyang sinasabi kanina pero hindi ko maalala kung ano. Parang wala naman akong natatandang masyondang kumuha sa akin ng paninda. Ano ba itsura ng matandang sinasabi mo? Tingin ko nasa 60 na rin ang edad niya eh. Puti na ang buhok niya. Tsaka kuba nga siya. Sa itsura pala mukhang pangit na eh. Sorry pero wala akong suking masyondang pangit. Malamang siya ang nakausog sa'yo. Napansin ko lang na kakaiba yung titig niya sa akin kanina. Basta, ang hirap ipaliwanag. Baka mamaya hindi lang nausog ng matandang yun. Uso pa naman ang kulam dito sa amin. O kaya yung tinatawag na tatak ng aswang. Talaga? Uso din pala mga ganyan dito? Akala ko sa mga liblib na lugar lang. Pues, uso mga yan kahit saang lugar. Mabuti pa, magpahinga ka lang muna dyan. Kukuha lang ako ng pwedeng ipanggamot sa'yo. Kung hindi mo na itatanong may alam ako kahit papano sa panggagamot. Nang bumalik si Danilo, may dala na siyang pananggalita na may laman ng tubig. Kinuha rin niya ang isang kandila sa eskaparate at saka yun sinindihan. Pinatakan niya ang pananggalita na may lamang tubig. Pagkaraan ng ilang sandali, may nabuo na imahe sa tubig. Para yung imahe ng isang matanda at manika. Nag-usal ng dasal si Danilo habang nakaharap sa kanya. At saka hinipa ng ibabaw ng ulo ni Enrico. Lumipas ang ilang sandaling katahimikan sa pagitan nila bago natapos ang ginagawang panggagamot ni Danilo sa kanya. Gumaan naman ang pakiramdam ni Enrico pagkatapos ang ginawa sa kanya nito. Binigyan pa siya nito ng bala na ginawang kwintas. Anito mainam yon pangontra sa lahat ng uri ng elemento, maging kulam at usog. Gustuhin mang umalis ni Enrico sa lugar na yon, wala siyang magawa dahil walang gulong na pwedeng ipalit sa kanyang truck. Muli sa bahay ni Danilo siya magpapalipas ng gabi. Habang natutulog, nanaginip naman ng masama si Enrico. Napasigaw tuloy siya sabay bangon mula sa pagkakahiga. Pagtingin niya sa labas ng bintana, nagbubukang liwayway na. Bigla namang bumukas ang pinto ng kwarto at inuluan nun si Danilo na pupungas-pungas pa. Bakit ka sumigaw? Pinasok pa tayo? Nanaginip lang ako na masama. Pasensya na kung naabala ko ang tulog mo ha. Ay, akala ko naman kung ano na. Inabala mo naman ang pamamahinga ko, kaloka ka. Yung matandang sinasabi ko sa'yo, naging laman siya ng panaginip ko. Mas nakakatakot nga lang ang itsura niya. Akala ko talaga natuntun niya ako dito sa bahay mo. Huwag ka na mag-alala. Binigyan na kita ng pangontra, di ba? Hindi na makakalapit sa'yo yung matandang yun kung sakaling gambalain ka niya. Sana nga tigilan na niya ako. Tsaka gusto ko na rin makaalis sa lugar na to eh. Naghihintay na sa akin ang pamilya ko.
kapag nagtagal pa ako rito, tiyak na mawawala na ako ng trabaho. Mabuti pa gumaya ka na. May pupuntahan tayo ngayon. Ha? Huwag mo sabihin na babalik ka uli sa bayan. Akala ko ba hindi ka muna magtitinda ngayon dahil may mga taong naniningil sa'yo ng pautang. Wala ka pa kamong ipambabayad. Sa dami ko kasing iniisip, nakalimutan ko na ang tungkol dun. Tsaka, hindi naman yun ang gagawin natin eh. Habang hinihintay natin kung kailan maayos ang truck mo, puntahan muna natin ang lola ko na nagpalaki sa akin. Bakit tayo makikipagkita sa lola mo? Tatanungin lang natin siya kung kilala niya yung matandang sinasabi mo. Hindi natin pwedeng ipawalang bahalang ginawa ng taong yun. Ewan ko ba? Iba ang kutob ko eh. Mabuti pa. Hayaan na lang natin. Mag-iingat na lang siguro ako sa susunod na pakipag-usap sa mga hindi ko kakilala. Tsaka, sabi mo nga, kakaiba itong lugar nyo. Kakaiba talaga dito sa amin. Maraming may alam sa mga taga rito tungkol sa mga itim na kapangyarihan. Ibig sabihin, maraming mangkukulam sa lugar na ito? Ganun na nga. Kailangan doble ingat talaga ang mga dayong katulad mo. Ang mabuti pa, humanap na lang tayo ng pwedeng tumulong sa akin. Kailangan ko na talagang makaalis eh. Dahil kung hindi ko maidi-deliver ang laman ng truck, ay talagang mananagot ako. Ito lang ang inaasahan kong trabaho. Guess ko naman, kaloka. Kaya nga gumagawa na ako ng paraan eh. Bago tayo magkalimutan, kailangan mo ring ibalik ang kwenta sa ibinigay ko sa'yo. Dito lang kasi yan gagani. Oo, wala naman akong balak ang kininto. Tinitignan naman ni Enrico ang kwintas na nasa leeg. Mula nang isuot niya yon, may kakaiba na siyang nararamdaman. Tila ba naging malakas ang kanyang pandama? Baka may orasyon din yung taglay. Nang umagang yon, tinignan niya muli ang truck. Tiniyak na nakalak yun bago iniwan. Halos galugarin na niya ang buong lugar para makahanap lang ng taong tutulong sa kanya para mapalitan ang 2 gulong. Sa kanyang pagkadismaya, malaking halaga ang hinihingi sa kanya ng taong nahingan niya ng tulong. Magmumula daw kasi sa kabilang bayan ang gulong na ipapalit sa truck niya. Dahil sa pag-aasikaso sa truck, hindi na rin siya sumama kay Danilo sa pupuntahan nito. Gabi na nang maayos ang gulong ng truck. Gustuhin man niyang umalis na, tila may kung anong pumipigil sa kanya. Naisip niya na baka isa yung babala. Kaya naman nagpasya siya na kinabukasan na lamang umalis. Maaga din siyang gumayak at gano'n na lamang ang gulat niya nang mauna pang sumakay ang binata. Oh, bakit ka sumakay? Huwag mong sasabing sasama ka sa akin. Magpasalamat ka lang na sasamahan kita ngayon. Gusto ko kasing ligtas ka makaalis sa lugar namin. Hindi na kailangan, no? Sa totoo lang, ang laki na ng utang na loob ko sa'yo. Magmula nang ginamot mo tong sugat ko, pati na ang pagpapatuloy mo sa akin sa bahay mo. Kaya ko na ang sarili ko. Huwag ka na makipagtalo pa. Gusto ko lang talagang ligtas ka makabalik sa pamilya mo. Tingin ko, meron kang hindi sinasabi sa akin. Nasa panganib ba ang buhay ko? Sabi ko nga sa'yo, iba ang lugar namin. Kahit yung susunod na bayan, maraming may alam tungkol sa itim na kapangyarihan. Ako, mahirap na. Hindi ka taga rito. Salamat ha. Hanggang sa pag-uwi ko inaalala mo ang kaligtasan ko. Oh, ano pa hinihintay mo? Gora na tayo. Nakangiting pinaandar ni Enrico ang makina ng truck niya. Tsaka niya minaniobra patungo sa destinasyon na paghahatiran niya ng mga furniture na karga nito. Habang daan, pareho silang walang kibo. Nang sulyapan niya ang kasama, nakatingin lamang ito sa labas ng bintana. Dahil may kalayuan din ang lugar na pupuntahan, malapit nang dumilim nang marating nila ang furniture shop na pakay. Pagdating doon, pinagalitan pa si Enrico ng may-ari ng shop. Dahil sa nangyaring pagka-delay ng kanyang pagdating, humingi naman ng dispensa si Enrico at nagpaliwanag sa nangyari. Sa huli, kumalma na rin ang matandang lalaki at tinanggap ang paghingi niya ng dispensa.
Ilang sandali lang, katulong ang mga tauhan ng shop, ibinaba na nila ang furniture sa truck. Mabuti na lamang nandoon pa ang mga tauhan. Dahil tiyak po problemahin pa niya ang pagbaba ng mga iyon. Ilang araw na kasing hindi pumapasok sa trabaho ang kanyang pahinante. Nang matiyak na wala ng problema sa mga naideliver, sumakay na ulit sa truck si Enrico. Binuksan pa niya ang radyo para hindi siya antukin sa pagmamaneho. Nang sulyapan niya ang kasama, mahimbing na itong natutulog. Madilim na rin sa kanilang dinadaanan. Wala man lang kahit isang poste ng ilaw. Ang tanging tumatanglaw sa kanila ay ang ilaw ng truck na minamaneho. Nang makaramdam ng tawag ng kalikasan, inihinto niya muna ang truck sa tabi at saka bumaba. Hindi pa man niya na ibababa ang zipper ng suot na pantalon nang magsitaasa ng balahibo niya sa batok. Ramdam niya na may mga matang nakatingin sa kanya. Pag-angat ng kanyang paningin, isang nakakatakot na nilalangang nasa taas ng puno ang nakatunghay sa kanya. Ah! Danilo! Danilo! May aswang! Gumising ka! Ha? Nasaan? Doon! Sa taas! Sa taas ng puno! Nakakatakot ang anyo niya. Parang may dugo pang tumutulo sa bibig niya. Mabuti pang umalis na tayo sa lugar na ito. Baka tayo pang gawing hapunan ng aswang na yan. Oo, alis na tayo. Ayaw pa umandar nitong truck. Ha? Kumuha ka ng paraan. Hindi tayo pwede magtagal sa lugar na ito. Umandar ka. Pakiusap naman, makisama ka naman ngayon. Diyos ko po, huwag niyo pong hayaan na mapahama kami. Marami pa po akong gustong gawin sa buhay ko. May balak pa po ako sumali sa mga beauty pageant balang araw. Yes! Umandar na rin sa wakas. Salamat naman. Ay, ano yun? Parang may kupalubog sa taas ng bubungan ng truck. Ay, bilisan mo! Baka nasa taas lang ang aswang. Bibilisan ko ang patakbo ko para mahulugan nila lang na yun. Mabuti na lamang walang ibang sasakyan sa kalsada. Teka, nasa na ba tayo? Ay, hindi. Nandito pala tayo sa sinasabi ng pugad ng mga aswang. Bakit mo naman naisipan na dito dumaan? Paano ko malalaman na delikado palang dumaan dito? Eh, tulog ka. Kaya wala akong papagtanungan eh. Siguro lumigo ko sa magkasangang daan, no? Tama nga ako. Nandito tayo ngayon sa lugar kung saan sinasabing pugod ng mga aswang. Kapag minamalas ka nga naman, tama nga talaga sabi nila. Walang may dudulot na maganda kapag may kasama kang bakla. Mula na magkakilala tayo, puro kamalasan na lang nangyari sa akin eh. Ano ka mo? Malas ako? Aba, sinabi ko bang makialam ka sa akin nung gabing yun, ha? Ikaw naman itong kusang tumulong sa akin, ha? Tapos ngayon, ako ang sisisi mo sa mga kamalasan mo sa buhay? Kaloka ka, ha? Naghahanap buhay lang naman ako para sa pamilya ko. Bakit kailangan ko mapasok sa ganitong gulo? Hindi ko alam kung naniniwala ka sa tadhana. Pero nakatakda talaga magtagpo ang mga landas natin. Kailangan ko makauwi ng ligtas sa pamilya ko. Ano man mangyari. Oo na, makakauwi ka ng buot ligtas sa pamilya mo. Manalig ka lang. Puntahan natin yung albularya na kakilala ko. Diretso mo lang ang daan na yan. Tapos lumiko ka sa kaliwa pagdating sa dulo. Wala na tayong pupuntahan pa. Kung gusto mo, ikaw na lang ang pumunta sa kakilala mong albularya. Makinig ka sa akin. May palagay ako kahit saan ka magpunta, susundan ka ng aswang na yun. May palagay akong matandang kuba na nakausap mo ay nilagyan ka niya ng tatak para masundan ka kahit saan ka magpunta. Gusto mo ba kapag umuwi ka sa inyo, pati pamilya mo madamay? Natigilan naman si Enrico sa kanyang narinig. Bahagya pa niya itong sinulyapan bago ibinalik muli ang tingin sa harapan ng kalsada. Ayaw niyang mapahamak ang pamilya at madamay sa kamalasan na dala-dala niya. Kaya naman sumama na siya kay Danilo sa bahay na sinasabi nitong albularya. Sa isang makipot na daan at halos puro punong naglalakihan ang nasa tabi.
Isang maliit na bahay na yari sa tabla at kahoy ang nakita nilang nakatirik sa malawak na solar. Unang bumaba si Danilo. Binuksan niya ang tarangkahan na yari sa kawayan at saka nagpatiuna ng pumasok. Nilingon pa siya dito at sumenyas na sumunod dito. Kumatok si Danilo sa nakapinid na pinto. Bumukas naman yun at lumabas ang isang matandang babae na hanggang bewang ang mahabang buhok. Kapansin-pansin din ang suot nitong medalyona. Hinagod pa si Enrico ng mapanuring tingin bago pinapasok sa loob ng bahay. Tahimik naman na inilibot ni Enrico ang buong bahay habang naghahanda ng maiinom ang matandang babae. May nakasabit na iba't ibang uri ng lumang agimat sa apat na sulok ng bahay ng albularya. Nang bumalik ang matandang babae, naupo na rin si Enrico sa tabi ni Danilo. Bakit bigla kayong napasugod ng ganitong oras ng gabi? Saan kayo galing ng kasama mo, Danny? Huwag mo sabihin ng lalaking ito ay nobyo mo. Naku po, nagkakamali po kayo ng iniisip. Pamilyadong tao po ako. Ako po si Enrico, kaibigan ni Danny. Tama po siya. Nandito po kami para humingi ng tulong sa inyo. May palagay po kasi ako na nalagyan ng tatak ng isang matandang kuba tong kaibigan ko eh. Kung hindi po siya nausog, malamang po ay natatakan siya ng aswang para sunod na biktimahin. Kanina po may nakita akong aswang. Hindi po kaya hanggang dito nasundan niya kami. Ay, tama nga ako kung ganon. Nung dumating kayo, alam ko na agad na may nakasunod sa inyo na hindi nating kauri. Huwag kayong mag-alala. Ligtas kayo sa pamamahay ko. Kahit sino naman po ang nasa kalagayan ko, hindi matitiis na hindi tumulong. Kaya po nung makita kong kinukuyog ng mga kabataan tong si Danny, hindi na po ako nagdalawang isip na tumulong. Hindi ko lang po akalain na aabot sa ganitong sitwasyon ko. Akala ko sa mga malalayong probinsya lamang ang mga aswang. Kahit pala sa mga ganitong lugar. Maaari. O di kaya kauri din niya. Malakas ang pangamoy ng mga aswang. Mas gusto rin nilang pag-agawan ng isang biktima na para bang pinakamasarap na putahe na kanilang matitikman. May kargada ka naman kaya hindi ka nila basta-basta magagalaw. Ibinigay ko nga po ang anting-anting na yan para maging proteksyon niya. Pero dito lang yan sa lugar na ito gagana. Kapag nakauwi na siya sa kanila, mawawala na ng bisa ang kwintas. Ano ba ang tulong na gusto niyong ibigay ko sa inyo? Gusto na po niyang umuwi sa pamilya niya eh. Kaya lang po, nag-aalala ko sa kanyang kaligtasan. Malaki po ang utang na loob sa taong to eh. Iniligtas po niya ang buhay ko. Malaki ang utang na loob mo sa taong ito? Bakit? Nasangkot ka na naman ba sa isang gulo? Ilang beses na kitang sinabihan na umiwas sa gulo at mamuhay ng tahimik. Tignan mo tuloy, may dadamay pang ibang tao dahil sa iyo. Akala ko ba uuwi ka sa probinsya nyo para makaiwas sa gulo? Hindi nga po natuloy dahil nga po sa may nangyari. Kahit sino naman po ang nasa kalagayan ko, hindi matitiis na hindi tumulong. Kaya po nung makita kong kinukuyog ng mga kabataan tong si Danny, hindi na po ako nagdalawang isip na tumulong. Hindi ko lang po akalain na aabot sa ganitong sitwasyon ko. Akala ko sa mga malalayong probinsya lamang ang mga aswang. Kahit pala sa mga ganitong lugar. Kahit saan merong mga kababalaghan na nangyayari. At higit sa lahat, hindi lang tayong naninirahan sa mundong ito. Ano ba ang trabaho mo at napadpad ka sa aming lugar? Driver po ako ng truck. Nagdi-deliver po ako ng mga furniture sa iba't ibang lugar. Ito po ang unang beses na makarating ako sa lugar niyo. O sige, tutulungan ko kayo. Sa ngayon magpahinga muna kayo. Kakailanganin ninyo ang lakas para sa mga susunod na araw. Isang bakanting silid ang ibinigay sa kanila ng matandang babae. Kahit pagod at kulang sa tulog, hindi naman magawang makatulog ni Enrico. Pinapakiramdaman niya ang buong paligid. Nang sulyapan niya si Danilo,
Naghihilik na ito. Naiiling na lang na inalis niya ang pagkakatingin dito. Naisip niya, mabuti pa ito at napakadaling gumawa ng tulog. Kinabukasan, sumama sa kanila si Manang Rosa para maihatid ng matiwasay si Enrico sa kanila. Hanggat naroon kasi siya sa lugar na yon, hindi siya tatantanan ng aswang. Nagdala na lang ang matandang babae ng mga kakailanganin niya sa paglalakbay na yun. Pare-pareho silang tahimik sa loob ng sasakyan. Nasa pagitan nila ni Danilo ang matandang babae. Habang abala siya sa pagmamaneho, tahimik namang nakatanaw sa labas ng bintana si Danilo at tila malalim din ang iniisip nito. Binasag naman niya ang katahimikan. Pasensya na po kayo, Manang, kung pati kayo nadamay sa problema ko. Hindi ko po kasi alam kung paano makakauwi ng ligtas sa pamilya ko. Wala yon, iho. Ayoko rin naman na may mapahamak na dayo sa lugar namin. Gusto ko rin makatulong sa'yo. Teka lang po, kaya naman siguro nating harapin ang mga kalaban kung sakali. Oo naman. Magagawa natin silang labanan. At isa pa, hindi naman lahat ng aswang ay masasama. Meron din sa kanilang mabubuti at pinipiling mamuhay ng tahimik. Baka pwede ko silang kausapin na hayaan nang makauwi si Enrico sa pamilya niya. Baka kilala nila ang nagbigay sa'yo ng tatak. Pwede po kaya sila mapakiusapan? Susubukan natin. Kung tinatakan ka na, hindi malayong hindi ka basta-basta makakaalis sa lugar na to. Kailangan natin magpalipat-lipat ng tirahan. Ang ibig sabihin ni Lola, para kang nasa gubat, hindi mo matutunto ng palabas. Magpapaikot-ikot ka lang sa lugar na ito, pero hindi ka makakauwi. Dahil sa tatak na ginawa sa'yo ng isang aswang. Ano ka mo? Ganun na nga, iho. Pero huwag ka magalala. Hindi ka namin pababayaan. Kaya nga kita sinama kay Lola dahil alam kong siya lamang ang makakatulong sa'yo. Huwag niyo po sanang mamasamain. Magkaano-ano po kayo ni Danny? Hindi ko talaga kadugo itong si Danny. Pero ako na ang nag-alaga sa kanya. Mula nang iligtas ko siya sa mga kamay ng aswang. Lahat ng miyembro ng pamilya niya ay namatay sa kamay nila. At ang kakambal niya na aswang. Simula noon, ako na ang naging kasama niya. Humiwalay lamang siya sa akin nung gusto na niya magsarili sa buhay. Talaga po? May kakambal na aswang si Danny? Oo, iho. May lahing aswang si Danny. Pero mas pinili nila maging ordinaryong tao at huwag kumain ng laman. Yun ang naging mitsa para patayin sila ng mga kauri nila. Nagulat ka siguro, no? Pero huwag ka mag-alala. Hindi ako kumakain ng karne ng tao. Hindi lang ako makapaniwala na makakakilala ako ng may dugong aswang. Tama na muna ang kwentuhan. Mabuti pang bilisan mo na ang pagmamaneho. Kung napapansin mo, mabilis dumilim ang paligid. May gumagamit ng mahika para mapabilis ang paggabi sa lugar na ito. Mukhang nasasabik na silang ihanda ka sa hapunan nila. Huwag ka matakot. Hanggat kasama natin si Lola, walang magagawa ang mga aswang sa atin. Habang nagmamaneho, bigla na lamang tumigil ang truck. Napatingin bigla si Enrico sa mga kasama na nagtatanong ang tingin sa kanya. Sinabi niya na naubusan sila ng gasolina. Napilitan silang magpalipas ng gabi sa loob ng truck. Habang lumilipas ang gabi, kung ano-anong makapanindig na balahibo ang kanilang naririnig sa paligid. Kaya naman buong magdamag nagising sila. Kinabukasan, maaga silang naghanda. Iiwan na lamang nila doon ang truck. Mabuti na lamang ay may signal sa lugar. Nagawa pang magpadala ng mensahe ni Enrico sa asawa na hindi kaagad siya makakauwi. Mabuti na lamang, sanay na ang asawa at mga anak na ilang araw siyang hindi nakakauwi dahil sa klase ng trabaho niya. Mabuti na lamang may nagdaan na tricycle sa lugar na yun. Nagpahatid sila sa bukada kung saan nakatira ang mga aswang. Dahil kilala si Manang Rosa sa lugar na yun,
Hindi na nag-usisa pa ang tricycle driver kung bakit sila magtutungo sa lugar kung saan namumugad ang mga aswang. Habang patungo sa lugar ng mga aswang, panay naman ang dasal sa isip ni Enrico. Hindi rin maalis ang takot na nararamdaman niya ng mga oras na yon. Natural lang na matakot ka. Naiintindihan ko. Pero kailangan mo magpakatatag kung gusto mong makasama muli ang mga mahal mo sa buhay. Sino ba naman ang hindi matatakot? Nasa kauna-unahang pagkakataon makakarating ako sa lugar ng mga aswang. Paano po kung hindi na tayo makalabas ng buhay? Mabuti na yung nakipagsapalaran tayo kesa naman mapabilis ang kamatayan mo. Umaasa na lang ako na maililigtas ako ng kwintas na binigay ni Danny. Maraming mga uri ng aswang na nakapalibot sa lugar na ito. Maging maingat ka sa mga taong nakakasalamuha mo. Maging tanda sa iyo ang matandang minsan nang sumubok sa iyo. Kung tatapiking kanino man, gawin mo ito pabalik sa kanila upang maharang mo ang sumpang ibibigay nila sa iyo. Salamat ho. Tatandaan ko po ang mga sinabi niyo. Magsipaghanda kayo. Malapit na tayo sa mga bahayan. Kanina pa po ako handa. Ako na rin po ang bala kay Kuya Enrico. Babantayan ko po siya. Paano kaya nila tayo haharapin? Parang ordinaryong tao lang ang mga anyo nila. Sa gabi lang naman sila nagbabago ng anyo eh. Depende sa kung anong klaseng aswang sila. Mag-ingat ka rin, Danny. Huwag mong aalisin ang kargadang ibinigay ko sa'yo. Hindi ka dapat nila maamoy na may dugong aswang ang nananalitay sa'yo. Alam ko po yun. Lagi naman po ako nag-iingat eh. Nandito na tayo. Maging magalang pa rin kayo sa pakikitungo sa mga tao rito. Oo, may mga tao pong palapit sa atin. Isang matandang lalaki ang lumapit sa kanila. Matiim ang pagkakatitig nito sa kanila na tila binabasa ang mga kaloob-looban nila. Nakipagtagisa naman sa kanila ng titig si Manang Rosa. Ilang sandali lang, nagpakilalang leader ang matandang lalaki. Tinanong rin ito ang kanilang sadya. Hindi naman nagpatumpik-tumpik pa si Manang Rosa at sinabi ang kanilang sadya. Nag-usap sila na sila lang ang nakakaalam. Pagkatapos doon, pinatuloy na sila sa isang kubo na malayo sa karamihan. Kapansin-pansin ang kakaibang titig na ibinibigay ng mga taga roon sa kanila. Lalo na kay Enrico. Yung iba sa kanila hindi maiwasan na maglaway. Nabatid kaagad ni Enrico na puro aswang nga talaga ang nakatira sa lugar na yon. Habang nasa loob ng kubo, hindi maiwasang sumilip ni Enrico sa labas. Nagulat pa siya nang makita ng iba sa mga taga roon ay nakabantay sa kanila. Ang iba'y nasa taas ng puno habang nakatingin sa kubo kung nasaan sila. Nang sulyapan niya si Manang Rosa, nakapikit ito habang may hawak na pulang tela sa kamay at may inuusal itong salita. Sumenya sa kanya si Danilo na huwag maingay. Ilang sandali lang, natapos na rin ang pagdadasal ni Manang Rosa. Anting-anting po ba yung hawak ninyo? Pwede ko po bang hawakan? Hindi maaaring hawakan ito ng ibang tao. Ay, ganun ho ba? Pasensya na po. Nadala lang ako. Ano po ang nakabalot sa pulang tela? Mula ito sa puno ng nara na bihirang mahanap. Dahil ito mismo maghahanap ng taong karapat dapat na magmay-ari nito. Simula po na makasama ko kayo, marami na akong nalaman na dati akala ko mga pawang kathang isip lamang. Maging mapagmatsyag kayo sa paligid ninyo. Hanggat hindi ko nakakausap muli ang leader nila, hindi dapat tayo pakampante. Oo nga. Nandyan lang sila sa paligid. Naghihintay lang ang mga yun ng hudyat kung kailan nila tayo aatakihin. Parang nawawalan na ako ng pag-asa na makakalabas pa ako ng buhay sa lugar na ito. Isang pagkakamali yata na nagtungo pa tayo rito. Dadaan muna sila sa ilalim ng bangkay ko bago kanila makuha. Salamat po sa tulong nyo. Pero
handa na po ako kung sakaling may masamang mangyari sa akin. Pero lalaban po ako hanggang sa huli. Huwag ka munang mag-isip ng kung ano-ano. Hindi pa naman natin alam ang kanilang gusto. Kung may hihingin silang kapalit, ibibigay natin ang kanilang gusto. Alisin lang nila ang tatak na ginawa ng kasamahan nila sa'yo. Parang masisiraan na ako ng bait sa lugar na to eh. Walang dapat sisihin dito kundi... Sisisihin mo na naman ako? Tinutulungan na nga kita para makabawi lang ako sa'yo eh. Tapos galit ka pa rin? Sinabi ko naman sa'yo, hindi ko kasalanan kung sadyang pakialamero ka lang talaga. Hindi naman ako humingi ng tulong sa'yo noon eh. Ikaw tong kusang tumulong sa akin. Sana nga hindi na lang kita tinulungan noon. Magiging aral na sa akin to, na hindi basta-basta mangingialam sa away ng ibang tao. Huwag na kayo magtalo pa. Wala rin namang mangyayari kung magsisisihan pa kayo. Naupo na lamang si Enrico sa dingding habang malayo ang tingin. Si Danilo naman tumahimik sa isang sulok habang pasulyap-sulyap kay Enrico. Hindi niya maiwasan na maawa rito dahil batid niyang iniisip lamang ng lalaki ang kanyang pamilya. Hindi rin niya maiwasan na makonsensya dahil alam niyang siya ang dahilan kung bakit napunta sa ganong sitwasyon ng lalaki. Naging maayos naman ang pananatili nila sa lugar na yon. Hanggang na mga oras na yon, hindi pa rin nakikipag-usap muli sa kanila ang leader. Nagawa na rin nilang lumabas ng kubo at makapaglakad-lakad sa paligid. Katulad ng araw na yon, nagawa ng lumabas ni Enrico at maglibot-libot. Dahil nalibang sa paglalakad, hindi na niya namalayan na napalayo na pala siya. Nang luminga-linga siya, napapakamot na lamang siya sa ulo dahil hindi na niya alam kung paano babalik sa pinanggalingan. Sa di kalayuan, nakarinig siya ng alulong ng aso. Biglang nagtaasa ng kanyang balahibo sa katawan. Napatras din siya nang makarinig ng mga angilan sa paligid. Napakaripas na lamang siya ng takbo sa isang direksyon. Sa malaking puno, biglang lumabas doon si Manang Rosa at Danilo. Manang Rosa? Ano pong ginagawa niyo dito? Ikaw dapat ang hindi gumagala rito. Hinahanap ka namin. Akala ko ginawa ka na nilang pagkain. Nainip kasi ako kaya naisip kong mag-ikot-ikot muna. Kanina narinig ko ang pag-alulong ng isang aso. Pero may palagay ako na hindi yun pangkaraniwan na aso lang. Ikaw kasi, basta ka lang gumagala mag-isa. Alam mo naman na nasa delikado tayong lugar. Nawala kasi sa isip ko eh. Hindi na umimik si Manang Rosa. Iginiya na lamang silang umalis na sa lugar na yon. Nang malapit na sila sa kubo, hinarang sila ng 3 kalalakihan. Masama ang pagkakatingin ng mga ito sa kanila. Parang gusto na silang kainin. Umakbang pa ang mga yun papunta sa kanila nang biglang dumating ang leader nila. Itinaboy niya ang 3 at saka sila hinayaan ng dumaan. Nang gabing yun, masinsinan silang kinausap ni Manang Rosa. Patawarin niyo ko, pero sa tingin ko hindi ka nila balak pakawalan. Ano pong ibig niyo sabihin? Kailangan na nating makaalis sa lugar na ito sa lalong madaling panahon. Paano po tayo makakaalis dito? May paraan pa ba? Hanggat may tangan tayong anting-anting, hindi nila tayo magagalaw. Yun ang dahilan kung bakit buhay pa rin tayo hanggang ngayon. Hindi ko na yata makakasama muli ang pamilya ko. Huwag kang mawala ng pag-asa. Naniniwala ako na makakabalik ka sa pamilya mo. Kailangan nating planuhin ang pag-alis natin dito. Napansin nila na laging nakabantay sa kanila ang mga taga roon. Tila ba alam ng mga ito ang kanilang planong pag-alis. Tuwing may nakakasalubong si Enrico, lagi niyang hinahawakan ang kwintas. Napansin niya na hindi makalapit ang mga ito sa kanya. Isa sa mga babaeng nakatira doon ay laging nakatingin sa kanya. Tansya ni Enrico ay nasa mahigit 40 pa lamang ang edad nito. Mukha namang mabait ito.
Kaya lamang tila takot na takot. Minsan nagkasabay sila nito sa pagsasalok ng tubig sa may balon. Nginitian niya ito pero umiwas lang ng tingin. Ako na ang magsasalok ng tubig para sa'yo. Ako nga pala si Enrico. Tawagin mo na lang akong Tere. Bakit hindi pa kayong maalis? Ha? May kailangan kasi kami sa leader ninyo. Pero parang hindi niya kami mapagbibigyan eh. Hindi kasi maaaring paboran ni Ama ang mga dayong tulad nyo. Ama mo pala ang leader dito? Oo, magaling siyang leader sa maliit naming komunidad. Sana hindi kayo ang maging dahilan para magalit sa kanya ang mga kauri namin. Hindi kita maintindihan, Tere. Hindi ba gusto mong mawala ang tatak na ginawa sa'yo ng isa naming kabaro? Oo, dahil hindi rin kasi ako makakaalis sa lugar na to kung hindi yun mawawala. Tutulungan ko kayong makaalis dito. Talaga? Ngayon pa lang, nagpapasalamat na ako sa'yo. Huwag ka muna magpasalamat. Wala pa akong nagagawa. Pag-uwi sa kubo, agad yung sinabi ni Enrico sa mga kasama. Kahit si Danilo'y nagulat sa kanyang mga sinabi, si Manang Rosa naman ay nanatili lamang na tahimik. Tila mayroon itong ibang iniisip. Hindi po ba kayo natutuwa dahil may tutulong sa atin? Hindi mo ganun kakilala ang babaeng yun para magtiwala ka agad. Nakalimutan mo na ba ang billing ko? Tama ang lola. Hindi ka dapat nagtitiwala sa babaeng yun. Baka meron siyang masamang balak sa atin. Hindi ko na alam kung ano ang dapat paniwalaan. Huwag kang magmadali. May tamang panahon para sa lahat ng gagawin natin. Magtiwala ka lang sa akin. Ilang araw pa lamang sila sa lugar na yun. Pero pakiramdam ni Enrico ay taon na silang namamalagi doon. Madalas din siya magtungo sa may balon. Nagbabaka sakaling makita niya si Teresita. Pero ibang babaeng naabutan niya roon. Nang magtama ang kanilang mga mata, pakiramdam ni Enrico ay nakita na niya ang babae. Pamilyar din sa kanya ang mga mata nito. Bata pa ito at maganda kumpara sa mga babaeng nakatira doon. Ba't ganyan ka makatingin? Wala naman. Nagkita na ba tayo dati? Malabong nagkita na tayo dati. Buong buhay ko, hindi pa ako nakakalabas sa lungga na to. Ganun ba? Balita ko, bihag kayo dito. Bakit malaya pa rin kayo nakakaikot? Ang totoo niyan, kusa kaming pumunta dito. Wala ba kayong ideya kung anong klaseng mga taong nakatira sa lugar na to? Alam namin. Pero gusto ko pa rin makipagsapalaran. Kailangan ko kasing makabalik sa pamilya ko. Alam ko na. May kalahi namin ang naglagay sa iyo ng tatak. Hindi ka nga talaga makakauwi sa inyo. Kung sakali man, para mo na rin ipinahamak ang pamilya mo. Yun na nga eh. Gustong gusto ko nang umuwi pero ayoko naman mapahamak ang pamilya ko kung sakali. Pasensya ka na. Wala akong maitutulong sa inyo. Tutulungan naman kami ni Teresita. Kaya nga lagi ako nagpupunta dito eh. Nagbabaka sakaling makita ko siya. Huwag kang magtitiwala kay Tere. Hindi siya mabait katulad ng iniisip mo. Ha? Anong ibig mong sabihin? Wala na akong masasabi pa. Kung ako sa'yo, huwag mo nang hintayin si Teresita. Hindi muna umuwi si Maria sa kanila. Naisip niyang puntahan si Teresita sa bahay nito. Naabutan pa niya itong nagtatadtad ng mga karne ng mga tao. Nabalitaan niya kaninang umaga na may 3 kabataan ang naligaw sa gubat. Isa sa kanila ang naging biktima ng babae. Kanino ko utang ang pagbisita mong to sa akin? May sadya sana ako sa'yo. Kung kukulitin mo na naman ako tungkol sa pamilya mo, nagsasayang ka lang ng oras sa pagpunta mo rito. Nangako ka sa akin na kapag sinunod kita, ipagtatapat mong tungkol sa nalalaman mo sa pamilya ko. Maria, kami na ang pamilya mo. Bakit kailangan mo hanapin pa ang taong nag-iwan sa'yo noon?
Hindi ako matatahimik hanggat hindi ko nalalaman ko anong nangyari sa kakambal ko. Hindi pa ba malinaw sa'yo? Ang kakambal mo lang ang iniligtas ng taong yun. Mas pinili niya ang kakambal mo kaysa sa'yo. Ikaw ang isinakripisyo ng pamilya mo para makaligtas ang kapatid mo. Baka hinahanap na rin ako ng kakambal ko. Baka katulad ko, nangungulila rin siya sa akin. Baka nga hindi niya alam na may kakambal siya. Kaya tigilan mo na yung kahibangan mo. Hindi ka na makakaalis sa lugar na to. Mula nang makakain ka ng karne ng tao, wala ka nang pinagkaiba sa amin. Napatungo na lamang si Maria habang lumuluha. Umalis siya sa bahay nito na walang nalaman tungkol sa kakambal na inaasam-asam niyang makita at makasama. Samantala, ng mga oras na yon, may kung anong lungkot na nararamdaman si Danilo habang nakatingin sa kalangitan. Kahit noong bata siya, bigla na lamang siyang nakakaramdam ng lungkot at pangungulila. Minsan pa nga, bigla na lamang siyang naiiyak nang hindi niya alam ang dahilan. Sumasagi minsan sa isip niya na baka yun ang nararamdaman ng kakambal. Noon pa kasi, malakas na ang pakiramdam niya na maaaring buhay pa ito. Pero ilang beses na rin na sinabi ni Manang Rosa na malabong mangyari na buhay pa ang kanyang kakambal. Ano iniisip mo? Ha? Bigla akong naalala yung kakambal ko. Siguro kung buhay pa siya hanggang ngayon, malamang magkaaway kami sa mga bestida at make-up. Malamang aagawan mo nga siya. Pero kung buhay nga siya, tiyak na masaya kami magkasama. Bakit nga pala ikaw lang ang iniligtas ni Manang Rosa noon? Sabi niya, inihagis lang daw ako ng nanay ko sa nasusunog na kubo. Nung ihagis na rin palabas yung kakambal ko, dumating na yung mga aswang at hindi na nagawa ng inay na mailabas ang kakambal ko. Nakita pa ni Lola nang kalad ka rin palabas sa nasusunog na kubo ang mga magulang ko at umiiyak yung kapatid ko. Ilang taon kayo nung mangyari yon? 3 taon pa lang, kaya wala rin ako maalala. Pasensya ka na noon kung nasisi kita. Nadala lang ako ng galit at takot na baka nga hindi ko na makita pa ang pamilya ko. Wala yon, naiintindihan naman kita eh. Salamat naman at hindi ka tuluyang nagalit sa akin. Sa pag-uusap nilang yun ni Danilo, tuluyan nang nawala ang inis niya rito. Naaawa pa nga siya nang malaman ang kwento kung paano napahiwalay ito sa pamilya. Tinapik pa niya ito sa balikat para ipabatid na naroon lamang siya para dito. Nang gabing yun, napakaalinsangan ng panahon. Silang dalawa lamang ni Danilo ang nasa kubo. Lumabas kasi kanina si Manang Rosa para kausapin ang lider ng mga aswanga. Hanggang na mga sandaling yun ay hindi pa rin ito bumabalik. Ang tagal naman ni Manang Rosa bumalik. Ano ba ang mahalagang pinag-uusapan nila? Ngayon lang siya natagalan sa pakikipag-usap sa lider ng mga aswang. Hindi maganda ang kutob ko. Sana naman walang masamang nangyari sa kanya. Kilala ko si Lola. Hindi yun basta magagapi ng mga aswang. Sana naman makagawa na nga ng paraan si Manang Rosa. Gusto ko na talaga makaalis sa lugar na to Hindi lang ikaw naiinip na makaalis na dito. May iba nga pala ako. Hindi ba sabi mo tutulungan tayo nung Teresita? Oh, hindi ba siya nagpapakita sa'yo? Huwag na tayong umasa sa kanya. Mukhang tama kayo. May ibang plano ang babaeng yun. Yun din kasi sabi ni Maria Maria? Sino naman yun? Taga rito din siya. Halos kaidaran mo nga lang siya Talaga? Ang pagkakataon nga naman, Maria din kasi ang pangalan ng kakambal ko Talaga? Maganda nga siya kumpara sa ibang kababaihan dito. Basta, may kakaiba sa kanya na mahirap ipaliwanag. Ikaw Oh, nandito na pala ang Lola. Bakit ngayon lang po kayo? Ay, mahaba kasi ang naging pag-uusap namin. Ano po? Pumayag na siya? Tayo lang dalawa ang pinapayagan niyang umalis. Gusto nilang maiwan dito si Enrico.
Ho? Bakit naman po? Nais ka nilang maging katulad nila. Gusto nilang maging aswang din ako? Oo, gusto kasi nilang magparami ng lahi nila sa'yo. Ano po ang sinagot niyo? Hindi ako pumayag. Aalis tayo ng sama-sama sa lugar na ito. Bago yun, kailangan mo na mawala ang tatak na ginawa sa'yo. Salamat po. At hindi niyo hinayaan na mangyari ang gusto nila. Ano ka ba? Hindi gagawin ni Lola yun. Tsaka, parang pamilya na tayo dito. Kahit kailan ka lang namin nakasama. Salamat sa inyo. Naging masalimuot man ang nangyari sa akin. Pero nagpapasalamat pa rin ako. Dahil kayong nakasama ko sa ganitong sitwasyon. Naku, tama na nga ang drama na ito. Baka mamaya magkakaiyakan pa tayo rito. Nang sumunod na gabi, napansin ni Enrico at Danilo ang kakaibang ikinikilos ni Manang Rosa. Malimit itong tumingin sa kalangitan, partikular sa buwan. Pakiramdam ni Enrico ay may pinaplano ito na hindi sinasabi sa kanila. Mula kasing dumating sila sa lugar na yon, kalmado lamang ito. Hindi man lang siya kinakikitaan ng takot. Samantalang siya, walang maayos na tulog lagi. Pakiwari nga niya, malaki na ang ibinawas ng timbang niya. Nang sulyapan niya si Danilo, abala ito sa paglalagay ng mga palamuti sa may kahabaan nitong buhok. Kinabukasan, nagpunta ulit siya sa may balon para mag-igib ng tubig na gagamitin nila. Naabutan niya roon si Maria. Ngumiti siya rito, pero blankong tingin lamang ang iginanti nito. Hindi pa rin kayo nakakagawa ng paraan kung paano makakaalis dito? Hindi pa eh. Habang tumatagal kayo dito, lalong nalalagay sa panganib ang mga buhay nyo. May tiwala ako na makakaalis din kami dito. Ang lakas naman ng bilib mo sa sarili mo. Hindi naman. Sadyang may tiwala lang ako sa mga kasama ko. Lalo na kay Manang Rosa. Manang Rosa? Oo. Hindi ka ba nagtataka kung bakit hindi kami magalaw ng mga kasama mo? Dahil may alam siya kung paano kayo malalabanan. Isa ba siyang antingero? Oo. At isang albularya. Maaari kaya niya akong matulungan? Mukhang nag-iba ata ihip ng hangin . Seryoso ako. Gusto kong humingi sa kanya ng tulong. Anong klaseng tulong ang kailangan mo? Gusto ko kasing makaalis sa lugar na to. May gusto kasi akong hanapin. Sino? Sino ang gusto mong hanapin? Ang kakambal ko. Ano? May kakambal ka? Oo. Nagkahiwalay kami ng mga bata pa lamang kami. Siya lang nailigtas noon ng isang kaibigan ng nanay namin. Anong pangalan ng kapatid mo? Danilo ang pangalan ng kapatid ko. Hindi maaari. Ang pagkakataon nga naman. Anong binubulong mo dyan? May palagay ako na kilala ko ang kapatid mo. Ano? Kilala mo ang kakambal ko? Nasaan siya ngayon? Sabihin mo! Kailangan ko muna makatiyak kung tama nga ako. May balat ako sa bandang puso. Ganon din siya. Yun ang palatandaan namin. Hindi ako sigurado kung meron din siyang balat. Nakikiusap ako sa'yo. Dalhin mo ako sa kanya. Ang tagal kong pinanabikan na makaharap ang kakambal ko. Pero, di ba aswang ka? Oo, pero napilitan lang ako na kumain ng karne ng tao. Dahil sa panlilin lang ni Teresita. Sabi niya kasi, sasabihin niya sa akin ang nalalaman niya tungkol sa pamilya ko. Pero nagsinungaling lang siya sa akin. Kailangan ko munang kausapin si Danilo sa bagay na ito. Nandito siya? Kasama mo siya? Oo, kasama ko siya. Nakikiusap ako. Gusto ko siyang makita. Hindi makapaniwala si Enrico na siya pa mismo ang makakakilala sa inaakalang namatay na kakambal ni Danilo. Tulala pa siya nang bumalik sa kubo nila. Nadatnan niyang nag-uusap ang dalawa
Ngumiti pa si Danilo nang makita siyang parating. Hindi naman alam ni Enrico kung paano sasabihin dito ang natuklasan. Bakit ang tagal mo naman bumalik? Oh, nasaan ang tubig? Nandun pa sa may balon. Anong pinag-uusapan niyo? Si Lola na magpapaliwanag sa'yo. Humanda kayong dalawa. May labanan na magaganap mamayang gabi. Labanan? Oo, mamayang gabi may susugod dito ng mga magkukulam. Sasalakayin nila ang lugar na ito. Doon pa, mainit na ang dugo ng mga mangkukulam sa lugar na ito dahil sa mga aswang. Hindi ba nabagit ko na sa'yo dati na may mga gumagamit ng itim na kapangyarihan sa lugar namin? Halos kalahati ng mga tao rito ay may dugong mangkukulam naman. Meron din sana akong sasabihin sa inyo eh. Ano yun? Ang kakambal mo, Danilo. Buhay siya at nandito rin siya sa lugar na ito. Anong sinabi mo? Totoo bang buhay si Maria? Paano mo siya natagpuan? Aksidente lang po ang pagkakatuklas ko. Gusto niyang makaharap si Danilo para makatiyak na ikaw nga ang hinahanap niyang kakambal. Totoo ba talagang buhay pa ang kakambal ko? Mamaya, pupuslit siya papunta rito. Salamat naman, buhay pa pala siya. Akala ko namatay na siya noon. Nakulong siya sa lugar na ito. Nilinlang din siya ni Teresita para kumain ng karne ng tao. Sa kabila ng pagiging aswang niya, umaasa pa rin siyang buhay ka at magkikita kayo. Nasasabik na ako makita siya. Mabuti pang tayo lang pumunta sa kanya. Hindi maaari. Masyadong delikado ang gagawin mo. Tama si Enrico. Baka mamaya mapurnada pa ang planong paglusob ng mga mangkukulam dito. Baka makatunog pa sila. Hintayin na lamang natin siya. Parating na rin yun. Saktong kalat na ang dilim sa labas nang dumating si Maria. Unang kita pa lamang nila sa isa't isa ni Danilo. May kung anong damdamin na silang naramdaman sa isa't isa. Tila yun ang tinatawag na lukso ng dugo. Agad na napaluha si Danilo at inilang hakbang ang pagitan nila. Mahigpit niyang niyakap ang kakambal. Kumalas rin siya kaagad dito at ipinakita ang balat sa tapat ng dibdib. Wala nang ang duda na sila ang kambal na napawalay sa isa't isa sa mahabang panahon. Parang maiiyak din si Enrico sa tagpong yun. Kaya naman lumapit na lamang siya sa may bintana at dumungaw sa labas. Ang ganda mo, sis. Mas maganda ka pa sa akin. Pero mas makinis ako sa'yo. Hindi ako makapaniwala na magkikita pa tayo. Akala ko, mabubulok na ako sa lugar na to nang hindi ko man lang nalalaman ang totoong nangyari sa'yo. Hindi na ako papayag na magkahiwalay pa tayo. Kasama ka naming aalis sa lugar na ito. Gusto ko sana kaya lang isa na akong aswang. Wala akong pakialam kung aswang ka na ngayon. Tanggap kita kahit ano ka pa. Ang mahalaga sa akin, magkasama na tayo at hindi na magkakahiwalay pa. Salamat ha. Sa wakas, natuldo ka na rin ang pangungulila ko sa'yo. Muling nagyakap ang dalawa habang patuloy sa pagluha. Naiiyak na rin si Manang Rosa pero masaya siya na nagkita na ang kambal. Samantala, napatitig naman si Enrico sa himpapawid. Marami kasi siyang nakikita ng mga tila ibon. Kinurap-kurap pa niya ang mga mata at muling tumitig sa mga lumilipad. Doon niya napagtanto na hindi ibon ang mga yon, kundi mga tao na nakasakay sa walis. Hindi niya maiwasan na mamangha sa nakikita niya. Nilingon niya mga kasama at itinuro ang mga nakikita. Lumapit naman si Manang Rosa at tumabi sa kanya. Magsihanda kayo! Mag-uumpisa na ang laban! Anong laban? Huwag kang lalayas sa tabi ko, sis. Parating na mga mangkukulam dito sa lugar niyo. Talaga? Magagawa kaya nilang talunin ng mga aswang? Oo naman, magtiwala ka lang. Sasama ba kayo sa laban? Hindi na.
Sasamantalahin natin habang abala sila. Tatakas naman tayo. Ilang sandali lang maririnig na sa labas ang mga angilana. Nag-umpisa na rin ang laban sa pagitan ng mga aswang at mangkukulam na matagal nang may galit sa mga aswang na naninirahan sa lugar na yun. Itinuro naman ni Maria kung saan maaaring dumaan nang hindi sila nakikita. Ngunit biglang humarang sa kanila si Teresita. Matalim ang pagkakatingin nito sa kanila. Pagkatapos kitang kupkupin, ito pa ang igaganti mo sa amin? Isa kang traidor sa lahi namin! Kailanman hindi ko ginusto na maging kauri ninyo. Pabayaan mo na kami makaalis sa lugar na ito. Paano ang kasama nyo? Hahayaan nyo na lang bang nasa kanya pa rin ang tatak ng aswang? Oras na matalo ang aswang na gumawa nun sa kanya, tuluyan na rin maglalahong tatak na ginawa niya. Sa tingin mo, madali kaming matatalo ng mga mangkukulam na umaatake ngayon? Oo naman, mas may tiwala ako sa kanila kesa sa inyo. Nang masinagan ng liwanag ng buwan si Teresita, biglang nangulubot ang balat nito at saka tinubuan ng makapal na balahibo. Humaba rin ang mga kuko nito sa kamay at paa. Umangil pa ito ng malakas bago mabilis na sumugod sa kanila. Mabilis namang nasangga ni Maria ang mga pag-atake nito. May ilan na rin sa mga kasamahan nito ang nakapansin sa kanila. Si Danilo'y inatake ng napakalaking baboy ramo. Si Enrico naman, isang malaking bulas na aso ang pilit inaabot ang leeg para sagpangin. Si Manang Rosa naman, dahil sa taglay na kapangyarihan, hindi kagad siya malapitan ng mga aswang. Maliban kasi sa pagiging albularya at antingera, may dugong mangkukulam din siya na lalong nagpalakas sa kanyang kapangyarihang taglay. Nagpambuno sina Teresita at Maria. Dahil mas higit na bata at mas malakas ang huli, nagawa nitong talunin si Teresita. Pagkatapos tinulungan naman ni Maria ang kakambal na makawala sa mga aswang na kumukuyog dito. Nang matalo nila ang mga kalaban, dagli na rin silang umalis sa lugar na yun sa pangunguna ni Maria. Itinuro niya sa mga kasama kung saan pwedeng dumaan. Kasalukuyan pa rin naglalaban ang grupo ng mga mangkukulam at mga aswang sa lugar. Malayo-layo na rin ang nalalakad nila nang maisipan nilang magpahinga muna. Malayo pa ba, sis? Oo, pero kapag nakarating naman tayo sa susunod na baryo, ligtas na tayo. May mga paparating! Magsihanda kayo! Napakarami nila. Paano kaya nila tayo nasundan? Ikaw ang sinusundan nila dahil sa tatak na taglay mo! Ha? Ibig sabihin, buhay pa din ang may gawa nito sa akin? Ganun na nga! Nasa pangkaraniwang anyo lamang ang mga aswang na nakapalibot sa kanila. Lahat sila'y naglalaway na tila mga asong ulol. Mapupulat na nilisik din ang mga mata nila sa pagkakatingin sa kanilang lahat. Tinawag pang traidor ng isa sa kanila si Maria. Si Manang Rosa ang humarap sa kanila. Kahit may edad na ang matandang babae, maliksi pa rin itong kumilos. Namangha si Enrico sa pinamalas nitong galing sa pagkipaglaban. Nang matiyak na wala na ang mga kalaban sa paligid, muli silang nagpatuloy sa pagtaka sa lugar na yon. Tumigil sila sa isang malaking puno. Sinabihan din sila ni Manang Rosa na maghawak kamay lahat. Umusal din siya ng orasyon na tanging siya lamang ang nakakabatid. Bago pa makahuma si Enrico, nagsidatingan na muli ang mga aswang na humahabol sa kanila. Ngunit sa kanyang pagtataka, tila hindi sila nakikita ng mga ito. Nang makaalis ang mga yon, tsaka lamang nag-usisa si Enrico. Bakit hindi nila tayo nakita? Gumagamit ako ng orasyon para hindi tayo makita. Pwede ba tayo magpahinga sandali? Pagod na talaga ako eh. May sugat din po ang kakambal ko. Kailangan po niya magamot agad. Ako na ang bahala sa kanya. Magbantay kayo sa paligid. Hindi ba delikado na magtagal pa tayo dito? Delikado pa rin dahil teritoryo pa rin namin ang lugar na to. Pero kailangan muna natin gamutin ang sugat ng kakambal ko. Malalim ang sugat mo sa braso, Danny.
Itatali ko muna para maampat ang pagdurugo. Kaya mo bang maglakad, Dani? Pwede rin naman na buhatin kita. Ayos lang ako. Kaya ko na maglakad mag-isa. Konting panahon na lang, makakasama mo na ang pamilya mo. Salamat sa inyo. Utang ko sa inyo ang lahat. Huwag ka munang magpasalamat. Hanggat hindi nawawala ang tatak sa'yo, hindi ka pa rin ligtas. Sana naman matalo na ang matandang kuba na yon na nagbigay sa akin ng tatak. Kilala ko ang matandang kuba na tinutukoy mo. Gawain na niya talagang lagyan ng tatak ang mga dayo na kukursunadahan niya. Nandito ba siya? Oo, dito rin sa lugar namin siya namamalagi. Ako na mismo maghahanap sa kanya. Babalik ka doon? Delikado yung iniisip mo. Kahit pamatalo ng mga mangkukulam ang ibang mga aswang dito, hanggat buhay ang matandang kuba na yon, hindi ako makakawala sa binigay niyang tatak. Tama si Enrico. Mauna na kayong dalawa. Sasamahan ko lang siya para matapos na ang suliranin na kinakaharap niya. Pero huwag mo nang hahayaan na magkahiwalay kayong dalawa. Walang nagawa ang magkapatid kundi ang sumunod sa sinabi ni Manang Rosa. Batid naman ni Danilo na hindi siya makakatulong dahil sa kalagayan niya. Habang tumatagal, kumikirot lalo ang sugat niya. Nasundan pa ng tanaw ng kambalang papalayong sina Manang Rosa at Enrico. Nang mawala sa paningin nila ang dalawa, saka lamang sila naglakad palayo. Samantala, marami pang nakasalubong ng mga kalaban sina Manang Rosa at Enrico. Mabuti na lamang malaking tulong din sa kanya ang suot na kwintas para hindi kagad siya maubusan ng lakas. Malapit na sila sa kubo kung saan sila tumigil ng ilang araw nang mapansin nila ang mga nagkalat na katawan sa lupa. Ang ilan sa nakahandusay ay sinisibasib ng mga aswang. Halos bumaliktad ang sikmura ni Enrico sa nasasaksihan. Hindi maganda ito. Mukhang matatalo ang mga mangkukulam na umatake rito. Ano po ang gagawin natin? Kailangan na nating makita ang aswang na nagbigay sa'yo ng tatak. Hindi na nakasagot pa si Enrico nang makarinig sila ng malakas na angil sa bandang likuran nila. Paglingon nila, ang matandang nakilala niya noon na nagbigay sa kanya ng tatak ay nasa harapan na nila ngayon. Bahagya namang nakaramdam ng takot si Enrico dito. Mabangis kasi ang anyo nito habang nakangising nakatingin sa kanya. Mukhang nakikilala rin siya nito. Mabilis sila nitong sinugod. Tinamaan ng mahahabang kuko nito ang kaliwang dibdib ni Enrico. Napaigik na lamang siya habang sapo ang sugat. Agad naman siyang dinaluhan ni Manang Rosa. Ayos ka lang ba, iho? Opo, ang lakas niya. Ang kwintas ko, nawala. Baka napatid nang atakihin ka niya. Ibinigay pa naman yun ni Danny. Tsaka mo na isipin ang tungkol sa bagay na yan. Harapin muna natin siya. Kahit matindi ang kirot na nararamdaman sa sugat, tumayo na rin si Enrico. Umusal naman ng orasyon si Manang Rosa. Nang muli itong umatake, nagawa nilang umiwas. Makailang beses ding nasugatan si Enrico bago nila nagapi ang kalaban. Ipinaubayan na rin niya ang pagpaslang dito kay Manang Rosa. Yun lang kasi ang tanging paraan para mawala ang tatak na ibinigay nito sa kanya. Pagkatapos doon, umalis na rin sila roon kahit hindi pa tapos ang laban sa pagitan ng mga aswang at mga mangkukulam. Sa wakas, natapos na rin. Umuwi na tayo. Tsak na hinihintay na nila tayo. Sa bahay ni Manang Rosa sila tumuloy. Nagbubukang liwayway na makauwi sila. Masaya naman silang sinalubong ng kambala. Ginamot naman ni Danilo ang mga sugat ni Enrico. Grabe, buti na buhay ka pa sa lagay nito. Masamang damo eh. Pero sa totoo lang, sobra kami nag-alala sa inyo.
Natalo niyo ba yung matandang nagbigay sa'yo ng tatak? Oo, si Manang Rosa ang tumapo sa kanya. Sa wakas, makakauwi ka na sa pamilya mo. Sila ang dahilan kung bakit hindi ako nawalan ng pag-asa na malalampasan ko rin ang pagsubok na to sa akin. Isa na lang ang problema ko. Ano naman? Malamang pag-uwi ko, wala na akong trabaho. Yun lang ba? Naku, sigurado naman makakahanap ka pa rin ng trabaho eh. Oo naman, pero hindi na siguro truck driver. Nadala na ako. Baka mamaya kung saan pa ako mapadpad. Itinadhana talaga na magtagpo ang mga landas natin. Biruin mo, sa dami ng taong pwedeng tumulong sa akin, ikaw pa talaga. Nagpapasalamat pa rin ako dahil kayo ang nakasama ko. Gusto ko rin magpasalamat sa'yo. Ikaw ang naging tulay para muli kami magkasama ng kakambal ko. Maraming salamat sa'yo, Kuya Enrico. Tatanungin ko habang buhay ang ginawa mong tulong. Wala yun. Masaya ako na pagkatapos ng maraming taon, magkasama na kayo. Nagpasalamat din si Enrico kay Manang Rosa sa mga naging tulong nito sa kanya. Kinabukasan din, binalikan niya ang truck kasama ang kambal na may dalang gasolina. Bago sumakay sa truck, niyakap muna ni Enrico ang kambal. Kumuway pa siya sa mga ito bago minaniobra ang truck papalayo sa lugar na yon. Gaya ng inaasahan, tinanggal na siya sa trabaho ng boss niya. Pero imbis na malungkot, tinanggap na lamang niya ng maluwag sa dibdib niya ang nangyari. Nagpasalamat na rin siya dahil hindi siya nito nireklamo dahil ilang araw ding hindi nakauwi ang pag-aari nitong truck. Ikinuwento rin niya sa asawa ang naging karanasan sa lugar kung saan may nakatirang mga mangkukulam at mga aswang. Sinabi rin niya na sa kabila ng nakakatakot na karanasan na yun, nakakilala siya ng mga mabubuting tao sa katauhan ng kambal at ni Manang Rosa. Isang karanasan na hindi niya makakalimutan at maaari din niyang ikwento balang araw sa kanyang magiging apo. Wakas. Gabi ng Miyerkules nang mapansin